Kano ba ang dapat na ipatong or i-mark up sa mga binebenta natin sa sari-sari store negosyo? Hello guys, alright, so this is Tito Jazz, your sari-sari store explorer, and sa pagtitinda, no, kailangan meron tayong process sa pagpepresyo or paglalagay ng markup. So hindi pwedeng lahat na lang is 25% or 35% ang markup natin, no. So meron siyang pattern. For example, yung binebenta mo is commodities. Ano ba yung mga commodities? Ito ba yung mga pangangailangan ng isang Pilipino? For example, bigas, mantika, itlog, ano pa ba yung meron dyan? Yung mga commodities, yung pang-araw-araw nating essentials na kinakain, no? Hindi po tayo pwedeng magpresyo ng sobrang mataas pa. Kailangan naka-in accordance tayo sa selling retail price ng area. Bakit? Kasi responsibilidad po natin na dapat is angkop yung pagpepresyo natin na hindi tayo nagpapataasan sa mga retailers and wholesaler upang ma-afford ng consumer natin. Yung dapat lang talaga nilang bayaran. So sa commodities, siguro papasok lang within nasa minimum 5% up to max 15%. Minsan nga hindi na nasa 10% lang. Pero, ito kasi yung tinatawag natin mga loss leader items. For example, yung bigas. No? So, sa bigas, nasa 3 to 4 pesos lang talaga per kilo ang pwede nating itubo. No? And also, dapat in accordance din tayo pag tinitingnan natin yung area. For example, taga Cebu ka, Manila, Iloilo, or Davao, magkano ba per area yung bentahan ng bigas na yan? And dapat sumunod tayo. Hindi masyado pwedeng mataas, hindi masyado pwedeng mababa. No? Kasi, we should be responsible para sa mga consumer natin. Kasi consumer din tayo, di ba? So, consumer din tayo, bumibili din tayo ng item, then ayaw nating malamangan din tayo. So, huwag tayong manglamang ng iba. Alright, so ano po ba yung pwede nating ipresyo? So, sa commodities, nasa 5 to 10%, probably 15% if ikaw lang yung nagbebenta sa area. Subalit, saan ba tayo pwedeng mag-markup, no, ng mabuti? So, pwede tayo mag-markup ng mataas sa mga hindi naman masyado commodity or essentials. For example, ng mga cheese curls, ng mga chips, pwede tayong pumasok from 20% to 25%. Once again, depende din pag ikaw lang yung nagbebenta sa area, din pwede kang tumaas, no? And ano pa ba yung pwede? Yung mga uso, no, yung mga laruan, for example, yung mga lato, mga ganun dati, no. Pag in demand yung item and hindi siya essential sa lifestyle sa living ng isang tao, is pag in demand siya katulad ng laruan, then pwede kang mag-markup kasi meron choice ang consumer if bibili ba siya niyan or hindi, depende sa budget niya. Usually, ito yung mga kinakategorize nating wants na lang hindi needs, So, pag laruan, pag uso yung laruan, of course, magkano ba yung pwede mong ipatong dyan? So, depende yan sa iyo, no? Pero, pwede kang pumatong from 25% up to 35%. Minsan nga, pag super in demand talaga, ikaw lang yung nagbebenta, pwede ka rin pumatong up to 40%. Kasi choice naman talaga ng tao, if bibili sila ng item na yan, na hindi naman yan pangangailangan talaga para mabuhay sila. So, kumbaga, ano na lang yan, bisyo na lang, parang ganon. So, depende na sa'yo kung magkano yung ma-markup mo dyan. Huwag naman din masyadong mataas kasi pagagalitan ka rin ng consumer. Yon, so pwede mga ganon. Pwede ding umorder ka ng mga, sabihin natin, mga perfume online, mga gamit online, na alam mo na ikaw lang yung magbebenta sa area na yan. Pag nag-order ka ng mga ganon, din pwede kang mag-markup, no? Sabihin natin nasa 35 to 40% or 45%. Depende din pag ikaw lang yung nagbebenta sa area. And saan ba tayo pwedeng mag-markup or tumubo ng malaki? Dito po sa mga item na ikaw mismo yung gumagawa. For example, nagbebenta ka ng siomay, gumagawa ka ng turon, banana Q or empanada, then yun, dahil ikaw yung gumawa nun, and then pagkain siya, then pwede tayong pumasok from 45 up to 50%. No? Minsan nga 60%. Kasi parang ano naman talaga yan, regulated yan na pagkain, nasa 50% talaga yung tubo Pag ikaw mismo talaga yung gumagawa, then of course, yun yung mga pwede nating i-mark up sa mga binibenta natin sa tindahan, no? Pero i-reiterate ko lang talaga, pag commodities, pag essentials, kailangan sumabay tayo sa selling retail price ng manufacturer. Huwag masyadong mataas, huwag masyadong mababa din kasi baka malugi na rin tayo. So, sakto-sakto lang talaga. So, always observe kung magkano yung bentahan ng mga commodities or essentials sa area kasi pabago-bago po ito ng pricing.
Alright, if you like my videos, feeling mo nakakatulong, paki-subscribe naman, and you can also hit the heart or like button kung anumang platform ito. And also paki-share ito the video, no, para makatulong din sa iba. And i-follow mo na rin or i-favorites mo na rin if may favorite options, di ba? I hope you learned something and have a good day.